weeks ago November 20 inumpisahan ko ang pagtatagal ng gamot sa kanilang foil. Apparently hindi ko siya matapos dahil karamihan ng gamot ay hindi na dispose ng tama dahil pinabayaan ko lang sa drum na pinaglalagya ko at may nagtapon ito ng hindi ko alam. Pero etong video na ito ay kuha ko pa nung tinatanggal ko ang mga gamot sa foil nila na sobrang dami noong last 2 weeks ago. Kasi mga ka-diary, sinabi ko rin sa inyo sa huling post ko na nagkasakit ako dahil sa maling mag-handle ko sa gamot na tinatanggal ko. Nagkatrangkaso ako, pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pagtatangal ng mga gamot sa foil nila. Dito kung mapapansin ninyo ako na tinatanggal ko isa-isa ang mga gamot sa foil nila. Bakit ko ginagawa ito? Halos karamihan ng mga batika o lahat ng establishment na may mga gamot ang proper way ng pag-dispose ng mga expired na mga gamot ay tatanggalin mo ito sa mismong lalagyanan nila at ilalagay sa isang plastic para hindi na mainom ng ibang tao na magdudulot pa ng masamang epekto sa kanilang kalusugan. Kaya ang ginagawa ko sa naturang gamot na expired na ito. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina sa inyo, ang ibang gamot ay hindi na dispose ng tama dahil may nangialam doon sa pinagtatiguan ko ng gamot. Pero ayon nga kay Ate May, wala na raw ako magawa doon kaya hayaan na lang daw. Pero noong Sunday December 1 ay may nakita pa kaming mga gamot na expired at doon sinabihan ako ni Ate May na tanggalin ulit sa lalagyanan niya, pero this time ay hulog ko raw ito sa butas ng septic tank kong mga gamot at nga ang ginawa ko. So panoorin nyo na lang ang video na ito kung papaano ko ginawa ito sa loob lamang ng maikling panahon. So ayun nga mga ka-diary, nagising ako ngayon dahil nagkaroon ako ngayon ng hives allergy ko. Time check, it's 10:53 PM in the evening at kailangan kong uminom ng gamot ko sa hives allergy ko. Mga ka-diary, hindi ko maipapakita ang hives allergy ko pero tumingin ako sa Google para maipakita ko sa inyo kung ano ang lumalabas sa akin kapag inatake ako ng allergy ko. Pag di ako nakainom ng gamot kasi sobrang kati ng buong katawan ko, tapos sobrang init sa pakiramdam kapag nag-inatake ako ng hives ko. So habang inaantay ko tumalab ang gamot ko, Tere, samahan mo ako sa pagtanggal ng mga expired na gamot sa kanilang lalagyanan. Una kong ginagawa, pinaghihiwalay ko muna ang maliliit na gamot at malalaking gamot. Kaya ko ito ginagawa kasi mas madaling tanggalin ang malalaking gamot sa kanilang lalagyanan kaysa maliliit na gamot, kasi mas makitid ang lalagyanan ng maliliit na gamot kaysa malaking gamot, kaya mas madaling tanggalin ang malalaking gamot sa lalagyanan nila kaysa maliliit na gamot. Nung na-separate ko na, ang sunod kong ginawa ay hihiwalay ko na ang mga gamot sa mismong lalagyanan nila. Ang eco bag na puti, doon ko nilalagay ang gamot at ang foil ng gamot doon sa black bag. So ayun na nga mga ka-diary, time check 1:40 AM. Na ng madaling araw at natapos ko na rin sa wakas ang malalaking gamot at tumitalab na rin ang gamot ko sa hives ko, at so far eto na ang mga natanggal ko na mga gamot sa foil nila at ang natangal ko na malalaking gamot ay inihulog ko na sa butas ng septic tank. The next day, naglinis lang ako ng office ng mga senior dito sa barangay, tapos nagumpisa na ulit ako magtanggal ng maliliit na gamot sa kanilang lalagyanan. Papaano ko ito ginagawa? Ginugupit ko muna ang foil tapos tinutusok ko ito ng gunting ang mismong foil ng gamot, kasi sa sobrang kitid ng foil ng maliliit na gamot di kaagad ito lumalabas kahit itulak mo siya sa mismong foil nito. Hindi katulad ng malalaking gamot, mabilis lang tanggalin sa foil. Hindi ko kaagad natapos, dahil nagkaroon ng patient si Ate Myre na kinakailangan ko samahan sa center at ibalik ulit sa barangay. Nung natapos ko na ang patient ni Myre, balik na ulit ako sa pagtatangal ng gamot at eto na ang result ng natapos kong gamot. So salamat sa pagsama sa journey ko sa pagtatangal ng mga gamot sa kanilang mga lalagyanan. So kung nagustuhan ninyo ang content na ito, please don't forget to like, share and subscribe. Salamat!